Kasi kanina pa po akong gising na madaling araw kasi nagturo din po ako sa Youth Bible Study. But I praise God din na akong nabe-bless sa mga kabataan. And I'm looking forward na makasama din sila, 'di ba, sa paghahayo natin yung mga anak natin kasama natin. So I'm so blessed by the Lord Jesus na nandito ako sa harapan niyo ngayon. Nagising pa ako kaninang umaga. And I believe that God is going to move in a special way sa bawat isa sa atin. Amen. So purihin ang Panginoon. May iba't ibang klase ng mystery na nararanasan ng bawat isa. Hallelujah. But you know what? Alam niyo po ba na may difference ang lahat ng yan? There is difference between mystery and a secret. Alam ba? Na may mga lihim kayo na you and between you and God lang na sometimes hindi nyo nire-release katulad ng nare-release nyo lang kapag yun ano po yung natin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Na nararanasan natin sa bawat oras at bawat panahon. So purihin ang Panginoon kasi alam ko po na malaki ang pagkakaiba ng mga mysterious way ni God. Tapos yung mga sikreto ng Panginoon na the more tayo na alam niyo po pag nakita natin ano ba yung mga something na mystery, 'di ba? Na alam natin na sometimes hindi naman siya necessary pero kailangan nating hindi siya katulad ng necessary secret na kailangan nating malaman. But sa bawat difficulties natin, naintindihan natin how God made it, 'di ba? Na dumating sa buhay natin and how God, 'di ba, made us. Amen. Kaya napakahalaga, no? Okay. Napakahalaga po ng ating mga pag-aaralan at kung makikita lang ninyo ang kahalagahan ng mga pinag-aaralan natin mga kapatid, sobra kayong mabe-bless. Kasi hindi lahat ng tao, sabi ko nga sa inyo, kaya nga yung mystery and secret ni God, sabi niyo kung sinasabi ng ibang tao walang secret si Lord, there's a secret, 'di ba? May mga mysterious moves si God. For example, 'di ba, katulad ng mga mystery ni God, ano ba yung mga mystery ni Jesus sa atin? Yung salvation, 'di ba? Hindi mo kayang ipaliwanag 'yan, but there's mystery in salvation, Kuya Fred, 'di ba? There's a mystery saan? Sa cross, 'di ba? Sa krus ng Kalbaryo, sinasabi na krus ng Kalbaryo, pero there's a mystery in the cross. Amen, na hindi kayang ipaliwanag ng bawat isa sa atin. Amen. Ang Panginoon, naging tao siya. That's a mystery, 'di ba? Hindi siya naging tao sa pamamagitan ng kanyang ng asawa ni Mary, ni Mama Mary, 'di ba? It is mystery, mga kapatid. Yun yung mga klase ng mystery. Kung maunawaan natin ang Bible, those are the mysteries, mga kapatid, na hindi kinailangan ng tao para likhain si Jesus. That's mystery, you know? It is mystery. Para alam natin yung mga mysterious way ng Panginoon. Amen? But those mystery, mga kapatid, is not a secret. So iba ang mystery sa sikreto. Amen? So there's a mystery, but they are not secret. 'Di ba? Mysterious sila pero hindi sinikreto ng Panginoon sa'yo at sa akin. 'Di ba kasi gusto ng Lord na malaman natin yung about sa salvation, 'di ba? Gusto ng Lord na malaman natin kung ano yung kapangyarihan ng cross. Naging mystery siya, pero not secret, Ate Meds. 'Di ba? It's not a secret. Hindi siya ginawang sikreto. Amen? 'Di ba? Mystery na nabuo si Jesus sa sinapupunan ni Mary, but it's not a secret, but it's mystery. You cannot Napakalinaw na mysterious siya, pero 'di ba, in the scripture, naging consistent si God how He speak to us na malinaw. Kaya tayo nagiging progressive, kaya tayo sumusunod, kaya tayo na lalong nagiging concerned that there's more secret behind the Bible. Amen? In fact, kapag na-discover natin yung one thing, 'di ba, na hindi lang pala ito about your intimacy with God. 'Pag naintindihan mo siya, Ate Robeline, it is another thing na meron kang intimate, 'di ba, sa Panginoon at meron din siyang actually intimate with you. Intimacy sa'yo, 'di ba? Iba yung intimacy mo sa kanya and siya rin, there's a way ng intimacy sa atin. Amen? So, sa paraan na yon,
malalaman natin that where there is intimacy, there is secret. 'Di ba sa inyong mag-asawa, Kuya Meds, Ate Meds, Kuya Fred, may sikreto kayo na kayo lang nakakaalam? Amen? Yung intimacy ninyo, where's the intimacy is, 'pag may intimacy kayo sa isa't isa, may sikreto kayo. Amen? Gano'n din sa God. Kaya sabi ni Lord, tingnan niyo, it is a command, draw yourself unto me. 'Di ba? Sabi ng Lord, that is command. Ilapit mo yung sarili mo sa akin and I will tell you. 'Di ba marami pa siyang hiwagang ibibigay. At nakakatuwa lang kasi it's not just a secret. Hindi lang ito sikreto na something from from other people katulad ng mag-asawa, but it is a secret na actually makikita natin yung mga bagay na isini-share between the two of you, kayo ni God at ikaw, 'di ba, na pinapaalam sa buong mundo. Amen, hindi lang para sa sarili mo. Yun yung kahalagahan ng quality. Kapag napapalapit ka ng napapalapit at nagiging close ka sa Panginoon. Dahil sa closeness na yon, nagkakaroon ng achievement. Amen? Yung dalawang tao na nagkaroon ng relasyon together. Nagkakaroon sila ng achievement, nagkakaroon sila ng victory. Amen? Kasi magka-partner na sila na kumikilos, nagsasalita, sumasagawa ng mga bagay na nalalaman natin. Amen? Pero alam nyo, katulad nga ano ng pinag-uusapan natin, being close to God or have intimate with God, hindi lang about to sa presensya ng Diyos. Kasi maraming tao, amen, na may presensya ng Diyos pero hindi sinasabi lahat ng Diyos ng sikreto sa Kanya. Naniniwala ba kayo do'n? 'Di ba? Yes, may presence si Lord sa'yo, pero hindi lahat ng secret sinasabi niya sa'yo. Amen? Kaya ano ba yung kahalagahan ng sikreto? Amen? Kaya napakahalaga ng pag-aaralan natin ngayon, the laws of impartation. Amen? Because God is hiding something or God has kept the best for a certain, 'di ba, ng mga tao. 'Di ba, sa mga kaya nga 'di ba nakita natin from the ano pa lang, Kuya Fred pahanap nga po yung Deuteronomy 29:29. Pabasa po sa Tagalog. Paborito ko lang si Kuya Fred ngayong araw na 'to, 'wag muna kayong magselos at gusto kong malaman niya 'tong secret na 'to. Meron 'tong malaking bagay na gagawin at gagampanan sa kanyang buhay. Amen? Dahil masaya siya ngayong araw na 'to, lulubos-lubusin natin. Kuya Fred, pabasa nga po, Deuteronomy 29:29. Deuteronomy 28:29 po. 29:29 po. 29:29. Amen, praise God. Sige po, Deuteronomy 29:29. May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Back to you po, Sis Bed. Amen. Sa totoo, 'di ba, may mga sikreto bukod sa intimacy mo, 'pag si Lord nakipag-intimate sa'yo, may mga sikreto na sa'yo lang sasabihin. Amen? Katulad ni Abraham, 'di ba, puwede namang wasakin ni Lord na lang yung Sodom and Gomorrah, na hindi niya alam na mamamatay si Lot. Amen? Kaya si Lord sabi niya, "Kailangan ko pa bang sabihin 'to kay Abraham?" 'Di ba? Pero dahil siya ang pinili kong ama ng buong nation, wala akong dapat isikreto sa aking mahal na ano, lingkod, 'di ba? Alam niyo 'yun? Na naranasan ng buong nation hanggang tayo ngayon, 'di ba? We are the ano, tayo rin ay ano, nasa generation po, amen, na minana natin. Sa madaling salita, impartation din sa atin 'yun, 'di ba, yung mga sekreto na 'yun. So, dito sinasabi ng Panginoon sa atin na may nire-reveal everything na from the secret, ano, secret things belong to unto God, sabi niya sa English. Amen? God is saying this, lahat ng sekreto is belong to God. Kasi bakit po ko nasabi 'yun 'no, sinasabi sa salita, "The secret things belong unto God." Walang nakakaalam ng sekreto ni Kuya Fred kung hindi ang Panginoon. Kahit gaano niya pa itago 'yun, only God. Kaya alam ni Kuya Fred 'pag galing sa iba, yung mga tao 'di ba na malalaman yung sekreto ng puso niya, galing 'to sa Diyos. Nasiyasat niya yung puso ko, nakita niya yung desire ko. Amen, 'di ba? But those thing lahat reveal to us.
nire-reveal ng Panginoon to our children forever. Sabi niya dun sa Word of God na binasa ni Kuya. 'Di ba? Na may we do all, sabi niyang gano'n. Ituro niyo 'to sa lahat ng mga anak ninyo, yung law ng Panginoon. And one of the law na makikita natin sa mga history is yung law ng impartation. God is saying that there's thing that belong to Him, 'di ba? Na whatever secret belong to God. Lahat ng sikreto, kaya nga kahit pa darkness yung sekreto mo, sabi ng Lord walang na sekretong hindi mabubunyag sa liwanag, kahit pa nasa dilim yan. Amen? Walang bagay, walang sekreto sa Lord, walang bagay na hindi pwedeng ibunyag ng Panginoon. Kahit pa yan tinago sa kadiliman, ilalagay niya sa liwanag. Yun ang salita ng Panginoon. Kaya kapag ang Diyos, 'di ba? Pag ang Diyos, when God pag ang Diyos nagsimulang ibigin ang sikreto sa iyo, dun mo malalaman na you're no longer man. Hindi ka na longer na parang pangkaraniwang tao lang. Or you have common life. You are uncommon na. Kasi yung bilong na mga secret, 'di ba? Nire-reveal sa iyo. Bakit? Because you're a man that belong to Him. Kaya nga tayo, sinet apart tayo. We're anointing, sinet apart tayo sa world na to. Para yung mga bilong na galing sa Kanya, ma-share niya sa atin. So yung mga nire-reveal niya, become our inheritance. Nagiging kayamanan natin yun. Nagiging pamana sa atin for your people. 'Di ba? Lahat ka, sa lahat ng angkan mo. Lahat ng bilong sa Panginoon, i-re-reveal niya sa'yo at i-re-reveal mo sa anak, apo, kapaapu-apuhan sa generation mo upang sundin ng ating mga anak magpakailanman. Kaya nga tayong mga magulang, yung mga nalalaman natin, tinuturo natin sa anak natin. Yes, Old Testament to, pero part po ito, ang mga bagay ay sadyang nilihim ng Diyos, nating si Yahweh. Ngunit ipapahayag ang kautusan upang sundin natin. Yung mga kautusan pinahayag po at tinuturo natin sa ating mga anak magpakailanman. Pero lahat din ng sekreto na nagmumula sa Diyos, amen? Ipapaalam sa atin. So tonight, pag-aralan po natin yung about the law of impartation. Amen? Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Bakit ito mahalaga? Napakahalaga po kasi ang ating generation ngayon, ang Panginoon po nagbibigay ng grasya sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao. Yung extraordinary gift ng Panginoon, amen, na tayo mga kalalakihan, kababaihan, na pinagkatiwalaan ng Panginoon about yung mga bagay na nire-reveal ng Diyos. Yung healing virtue niya, yung prophetic fire na binibigay ng Panginoon sa atin individually, we're not ordinary mga kapatid. We are divine na dinidepositohan. Tayo yung divine na dinidepositohan ng Panginoon na sinend niya dito sa mundo. Amen? Para i-shape niya, para gisingin niya ang buong nation kung nasaan ka mang bansa ngayon. Hallelujah. At bukod pa doon, yung presence and power ng Panginoon at sa ating mga maraming believer ngayong moment na to, hallelujah, maraming hindi nakaka-appreciate ng mercy and grace ng Panginoon. But tayo po, His mercy. Hindi lang to nire-raise yung mga natin generation. Pero sino-show nito yung nire-raise niya yung mga distribution, 'di ba, ng kahalagahan ng salvation, 'di ba? Ng lahat ng natututunan natin ng power, ng presence ng Panginoon. Kasi every true vessel, kapag ikaw ay totoo na nagke-carry, amen, ng message ng Panginoon at nababalutan ka, ikaw ay may mantle, 'di ba? Yung mga mantle na yon, hindi yun mamamatay, mga kapatid. Yung mga mantle, yung mga nagbabalot sa atin as a body of the Christ, natatransfer yun. Naniniwala ba kayo? Pag ikaw ay nabalutan, natatransfer yun, nagmumultiply yun, nagko-continue yun. Amen? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Dati, ikaw lang ang nakakaano. Ngayon, kasama mo na yung kaibigan mo. Ngayon, pati anak ng kaibigan mo. Tama, Ate Robilin, di ba? Kumakanta na rin siya. Nasi-share niyo yung mantle na nag-cover sa inyo, minamantelan niyo na rin siya. Amen? Nagmumultiply siya. Yung isa, naging dalawa, naging tatlo. That is the word. That is the good news. That is the impartation ng Panginoon. Amen?
Hallelujah. Kasi naiintindihan natin na sa body of the Christ, naintindihan natin yung law of impartation. Amen? Kaya ang nagiging resulta nun, maraming tinatawag. Amen? Kahit pa sa online tayo dito, nagre-remain tayo. Hindi unactivate but active. Yung mga gift natin, amen? Hallelujah, hindi na to nagiging lie of dormant, kundi nakikita natin yung katotohanan. Nakokobera na yung lies, natatanggal na yung veil. Amen? Sa mga destiny natin na dinidelay dati, ngayon, nagiging more active tayo. Amen? Naintindihan natin na hindi tayo kailangan maging tamad kasi hindi natin pwedeng ma-miss yung inheritance na binibigay sa atin ng Panginoon because binibigyan niya tayo ng strategy, ng pattern to know, 'di ba? Kung paano tayo mabibuild, paano tayo masiship, 'di ba? Yung mga history ng church dati, paano natin more naiintindihan. Hallelujah. Kaya napakahalaga po, napakahalaga ng supernatural vision na nararanasan natin ngayon. Nagliliwanag tayo dahil mas more naintindihan natin, more nafi-feel tayo, pini-feel din tayo ni Holy Spirit. Amen? Nai-impart sa atin yung mga spiritual successors, yung mga successors, nagkakaroon din tayo ng succession. Amen? Kaya kapag tayo ay totoo po na naglilingkod sa Panginoon, makikita natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. At makaka-receive din pati yung mga nasa circle natin, mga taong nasa around natin, nakaka-receive din sila ng ng replication, 'di ba, ng spirit na meron tayo. Hindi dahil lang may mantle tayo. Amen? Hindi dahil unavailable 'yon. But because, 'di ba, naiintindihan natin that the law of impartation, amen, sa panahon ngayon, kasi hindi na na-o-honor. Hindi na rin tinuturo at hindi na rin pino-pursue. But alam nyo, from the Old Testament, kung makikita natin, kailangan, alam nyo, pag binabasa natin yung salita ng Diyos, nakikita natin yung principle ng Diyos. Dapat tinitingnan natin yung pattern ng Panginoon. Kaya nakakalungkot kasi sometimes yung mga generation natin, hallelujah, hindi na sila naniniwala sa power ng Panginoon. Mas ini-empower pa nila yung power ng darkness. Amen? Kaya napakahalaga po na makita natin na dapat makontinue ito. Makontinue sa atin yung full impartation, yung direction na dapat nagko-continue yung grace ng Panginoon na kine-carried ng bawat isa sa atin. Kailangan maging mas higit tayong mas malalim. Alam nyo ba, ang totoong matibay na puno, hindi sa kapal ng dahon, kundi sa lalim ng ugat. Alam niyo yun, na hindi man nakikita kahit bumagyo, yung lalim mo, hindi yung nakikita sa labas. There's a secret, 'di ba, na hindi mo kailangan pinapakita sa tao. Kaya nga ang totoong marunong, hindi yan laging salita ng salita. Hindi yan nag-aaksaya ng salita ng laway sa ibang tao o makipagtalo lang sa mga pulish. Pag ang matalinong tao, 'di ba, nagsa-silent muna yan, nakikinig. Amen? This is why this is matter now. This is matter kasi yung power of gift and spiritual blueprint, 'di ba, ay nawawala na sa panahon ngayon. Not because God stopped. Hindi dahil tumigil ang Panginoon na binibigay ito sa atin, but because, sabi ko nga sa inyo, itong generation natin, nape-fail tayo sa pag-receive at pagsusustain ng impartation. Hindi humihinto ang Panginoon. Actually, sabi niya nga sa New Testament, makagagawa kayo ng higit pa sa ginawa niya. Amen? We are living sa panahon na ito, 'di ba? Maraming church, 'di ba po, na nakakondisyon sila sa pagiging religion na lang at hindi sila naniniwala sa supernatural gift. Na akala nila, no, hindi na to nagpo-proceed, hindi na nagko-continue ito. Minsan nga yung sasabihin, si Jesus yun hindi naman tayo yun eh. 'Di ba? Maririnig mo sa tao, si Jesus kasi yun, hindi naman tayo yun, kaya kaya niyang gawin. Ha?
Kaya alam mo yung taong malalim at alam mo yung taong may alam. Amen? Kasi kapag malalim ka, maintindihan mo, no, it's not just Jesus. There's a mystery in the death of Jesus na nabuhay muli. 'Di ba? There's a mystery sa resurrection niya. There's a mystery in cross. There's a mystery na nabuhay siya at namatay siya muli. Ay namatay siya at nabuhay siyang muli. Amen? Kaya there's mystery. Kahit hanggang ngayon nga po there's mystery sa mga bagay na yun Kaya yung ating generation napakahalaga. Kaya sabi niya sa Psalm 145:4, ano pong sabi nun? 145:4, sino po yung willing magbasa? Psalm 145:4. Meron po ba? Psalm 145:4. Sabi niya sa English, one generation shall praise thy work to another and shall declare, thy mighty acts. 145 verse 4 po. Amen po. Sabi po sa awit 145 verse 4, sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Amen po. Okay, praise the Lord, no? So kapag ang generation na fail to pass, 'di ba, the mantle, yung next one po, makakalimutan nila what is possible. Kaya napakahalaga ng mga principle na we must recover. Hindi to kailangan mamatay, kailangan nagko-continue, hindi tayo pwedeng ma-failed. Kailangan ipamana natin to ng ipamana yung impartation. Amen? So napakahalaga po ng pinag-aaralan natin mga kapatid, yung principle na kailangan ma-recover natin yung mga namamatay na, yung mga bagay na sabi nila, hindi na totoo yan, si Jesus lang yan, hindi na totoo yan, noon lang yan. Amen? Kaya napakahalaga po, napakahalaga ng mga bagay na pinag-aaralan natin. Napakahalaga po ng mga bagay na pinag-aaralan natin at tinitake up natin ngayon. Kasi impartation, hindi to automatically. Amen? Hindi to automatic. Amen? Na mararanasan natin. Hindi rin to casual. It must be understood. Kailangan tong maintindihan. Kailangan tong i-honor. At kailangan tong i-pursue. Amen? Hanapin mo with hunger and humility, Ate Ann. Amen? Ano pong sabi sa Roman 1:11? Roman 1 po, 11 and 12. Pabasa nga po. Roman 1:11 and 12. Ate Meds, baka pwedeng pa-request. Roman 1:11 hanggang 12 po. Amen, sis. Ako na lang. Amen po. Roma 1:11 to 12. Amen po. Amen, amen. 11. Nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikakatatag ninyo. 12. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Back to you po. Amen. Praise the Lord, di ba? For I long to see you, sabi niya, that I may impart unto you. Maipahamahagi, yun yung ibig sabihin, mai-impart sa atin yung spiritual gift to the end ye may be established. Para magkatulungan tayo. So si Tatay Paul po, naintindihan niya yung spiritual stability and effectiveness, amen, na nakikita niya dito through impartation, mga kapatid. Through impartation, not just information. Hindi lang mag-hire ka na information, but yung impartation na you can sit under a prophet for a year, di ba po?
and never become prophetic. Pwede pala yon. If you don't understand yung posture yourself. Kung paano mo ipoposisyon yung sarili mo, hindi mo marireceive yon kung wala kang understanding, kung hindi mo siya pinupursue, hindi mo ino-honor, at hindi ka nagiging hunger and have humility. Hindi ka pwedeng bigyan ng Lord na hindi mo naintindihan. Kaya nga ang power, bago mo ma-receive yun, you have to understand. Kaya nga tingnan niyo yung mga anak ng Iskiba, hindi sila nakapag-rebuke. Diba kasi they don't understand. They thought, kailangan mo lang sabihin, pero hindi nila naintindihan. So mahalaga yung posture, yourself. I-position mo yung sarili mo. God is restoring sa ating bawat isa sa atin to understand our time. Yung panahon natin, yung oras natin, that we are living by grace. And He is raising up yung mga fathers natin, general and prophetic voices po, na hindi mo lang ito kine-carry. Pero nagiging giver ka din. Amen? Pinapaunawa mo sa iba. 'Di ba? Hindi mo siya, kinukontinue mo yung impartation, hindi mo siya kinikip. Yun po yung mga tao na naglalakad, you know how to walk in grace because you know how to release to the next generation. Amen? Kaya nga yung gospel, we are continuing, sinishare natin. Lahat marunong tayo mag-share kasi ang love is action. We have to share yung love. We have to decide. Love is not emotion, it is decision. Hindi mo siya mahal dahil mabuti lang siya. Mahal mo siya dahil dinesisyonan mo yon. Amen? Kaya kung mahal natin yung mga anak natin, i-continue natin yung generation na to. Because of the grace, we walk by the grace. Kaya makikita sa action nyo how you release true love, how you release true forgiveness, how you release yung power, yung presence. Kaya nga, kung hindi natin madidiscover yung law of impartation, we will keep watching. Mananatili tayong nanonood sa mantle na nalalaglag lang into ground instead na mapoling ito sa mga anak-anakan natin, sa generation natin, maisalin ito. Amen? Kapag hindi po natin natutunan, amen? Malalaglag lang into ground. Walang makakapagmana. Amen? Mawawala ito. Hindi matutupad yung intended ng heaven. Kaya natin to in-inherit. Kaya natin to minana. Bakit mo ba minamana? Ba't ka ba nagiging inheritance ni God? Bakit ka nag-i-inherit? Bakit ka tinawag na tagapagmana? Bakit ka tinawag na ambassador? Hihinto na lang ba sa'yo yun? Kasi kung ganun ang nangyayari, kung huminto ang prophetic noon, mga kapatid, ano tayo ngayon? Samantalang sinabi sa Revelation, ang propeta ang magiging bibig. Amen? Mga kapatid, we have to understand yung intention ng Panginoon. Bakit ka tinawag na tagapagmana? Ibig sabihin, ikaw, Ate Ann, may papamanahan ka ulit. Di ba? Ikaw, Kuya Fred, may papamanahan ka ulit. At yung papamanahan mo, may papamanahan ulit. Amen? Mga kapatid, we have to understand. We have to understand. Hindi siya pinagdadamot ng Diyos. Pero kapag ito hindi mo tinuloy-tuloy at pinabayaan mong mamatay, you will lose the inherit na pinapaunawa at pinapakita ng Panginoon sa atin if you don't know your alignment and posture. Yung sarili natin in honoring, in service, and in spiritual understanding. Makikita na lang natin yung generation natin na mamimiss nila lahat ng bagay na available dapat, pero dahil tumigil ka, dahil hindi mo pinamana, hindi mo kinontinue, hindi mo pinursu, hindi mo pinas yung mantle na yon, hindi mo in-impart, mamamatay yun. Mamamatay kahit pa buto, kahit pa banal na salita yan na itinanom sa'yo, kung huminto yan sa'yo, mamamatay yun.
Anong silbi na sinishare? Kaya nga yung salvation is to share. Yung gospel is to share. Kaya nga meron sa body sa God's armor merong sandalyas. Kasi you have to continually po ito, generation by generation, hanggang sa 10 generation. Amen? Hindi lang tayo nagre-receive ng mantle. But we will multiply them. Kailangan nating maintindihan yon, na ma-multiply yon, Ate Annalisa. Kaya yung generation na naniniwala pa sa more darkness than in power, di ba, nakakalungkot. Kaya dito nagfe-fail yung understanding and receiving ng impartation ngayong generation natin sa church natin, kasi mas more, they believe more demonic activity than the power of the Holy Spirit. Samantalang sinasabi ng Panginoon, He is more powerful. Greater is He in you. Sabing ganun. Ibig sabihin, pag sinabing greater, mas malakas yung isya na nasa loob mo. Pero mas this generation, yung demonic activity, mas na-empower natin kaysa sa power ng Holy Spirit. Pero kapag nakita natin yung true prophetic utterance, yung katotohanan, instead of discerning the presence of God, yung mga tao ngayon sa church, they assume, they want to manipulate, they want arrangement. O gusto nila yung operation ng familiar spirit, ganun yung ginagawa nila, imbes na ma-utter, imbes na lumawak pa. 'Di ba? Ang kaalaman, minamanipulate nila. Gumagawa sila ng sariling law, but the law of impartation is real. 'Di ba? Dapat 'to nagko-continue. Bakit ganito yung nangyayari? Kasi yung previous generation natin, hindi nila pina-preserve. Hindi nila naintindihan yung preservation ng purity. Yung continuality ng supernatural grace ng Panginoon. Kaya nagpe-fail tayo na mag-receive. Nagpe-fail tayo na matanggap at masustain yung impartation at gawin ito. Kasi parang yung mga natitirang bagay ng spiritual, binabacuum sa atin eh. Pinipigil tayong malaman natin. Amen? Nililimitahan tayo kahit gustong ibigay ng Panginoon sa atin yung mga sekreto. Kaya nakakalungkot na we are believers pero walang demonstration ng power. Walang malalim na paglago. Ang daming mga church na gano'n ang nangyayari. Kaya ang nangyayari sa prophetic accuracy, naku-question sila ngayon. Imbis na i-celebrate, imbis na magpasalamat tayo, when God speak through His vessel, sa ginagamit ng tao, maraming mga tao, they cannot discern whether it is church. Diba? They cannot discern whether it is the Holy Spirit or something counterfeit. Hindi na tuloy malaman. Amen? Hindi na kayang mabuksan yung discernment ng mga tao. Hindi na maintindihan, Holy Spirit pa ba yan? O yan is yung kaaway. Kasi yung spiritual senses ng church ngayon, nagiging dull na sa presence ng Diyos. Nagiging sarado sila. Nagiging tamad silang alamin. Amen? Minsan po, alam nyo, ang problema sa church, hindi naman deception eh. Kundi katamaran na lang ng pag-aaral at pagdidig pa ng mas malalim sa mga sikreto at salita ng Panginoong Diyos. Kaya minsan yung mga totoong bagay na pwede naman talaga nating maranasan, nagiging unfamiliar sa kanila kasi nga hindi nila pinapractice. Pati tuloy pagiging evangelist, mali na rin sa mata nila kasi nga hindi nila ginagawa, kasi nga sa katamaran. Hindi yun deception, katamaran na po yun. Amen? Pati pag-evangelist ngayon, pati paghayo, mali na rin sa church. Bakit? Diba? But that's the commandment of God. Sabi nga niya sa binasa eh, diba? Para magtulong-tulong kayo. Gusto kong ibahagi sa inyo yung mga alam ko para magtulong-tulong tayo.
Amen? Kasi kaya nagiging unfamiliar na lang yung mga bagay sa kanila kasi ayaw nilang aralin, ayaw nilang i-discern. Hindi nila nakikita yung demonstration ng yung totoo na mga bagay na kapangyarihan na kayang ibigay ng Panginoon Diyos. Kasi wala nang nag-i-impart. Kasi mismong pati mga church ngayon, nakaupo na lang. 'Di ba, may nag-cover sa kanila noon, may nagturo sa kanila, pero ayaw na nilang i-impart. Ayaw na nilang i-share sa iba. Kinikip na lang nila sa sarili nila. Amen? Pero sabi ni Lord, freely you receive, freely you give, 'di ba? Ano bang sabi sa 1 Corinthians 2:14, Ate Rubilin? 1 Corinthians 2:14 po. Anyone po na pwedeng magbasa? 1 Amen po. Corinthians 2:14. 1 Corinto 2:14. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. Amen. 'Di ba? So huwag kayong magtaka kung sometimes hindi tayo naunawaan ng iba. Amen? Huwag tayong magkaroon ng more faith in demonic strategy kesa sa divine solution na meron tayong gustong i-impart ng Panginoon sa atin. Minsan sumisigaw tayo about sa curses more than covenant ng Diyos sa atin. 'Di ba? Isigaw din natin yung covenant ng Diyos. Hindi lang mga curses, hindi lang mga mangkukulam. Minsan pinapamalita na nga natin, mangkukulam yung anti ni ganito, mangkukulam, 'di ba? Pero yung covenant ng Lord, huy, alam mo ba na more powerful ang covenant ng Panginoon sa atin? Hindi mo ba alam na may divine solution? Amen? Sa mga curses na yan? Naniniwala tayo na yung devil, yung demonyo, kayang tayong i-destroy? Pero nag-i-struggle tayo na maniwala sa Panginoon that He still deliver. What happened? 'Di ba? Anong nangyayari? Naniniwala ka na pwedeng masaniban ng masamang espiritu, pero hindi tayo naniniwala na pwedeng sumanib ang banal na espiritu. Puro masamang espiritu na lang ang pwedeng sumanib. Amen? Mas madaling paniwalaan sa atin. Pero yung mas madaling paniwalaan yung power ng devil kaysa sa power ng Holy Spirit. Bakit? Kasi alam niyo kung bakit? Mas minamagnify natin yung power ng kaaway. Amen? Mas kasi yung kaaway kasi curse kasi yan Kapatid, you have the power in you. Greater is He in you. Kaya nga, yung sinabi kong mystery ng cross, mystery ng salvation, mystery ng mga bagay pa, marami pang bagay. Yung mystery ni Enoch, yung mystery ni Elijah na hindi nila naranasan yung kamatayan, that's all mystery, mga kapatid. Because there's a secret na alam nila na hindi natin alam. Bakit hindi nila naranasan mamatay? They just walk in God. Si Elijah, tumaas na lang siya. 'Di ba? Hindi nila naranasan yung kamatayan. Amen? There's a secret behind that na hindi lang natin binabasa. We have to believe. Huwag tayo mag-struggle. Kasi hindi natin mararanasan na ma-transfer itong mantle na to. Dapat hindi to mamatay. Maipasa sa atin yung mga law of impartation. Kailangan magkaroon tayo ng standing. Alam niyo, nakatayo tayo. Kasi yung covenant na binigay sa atin ng Panginoon is covenant na yun sa Ama at covenant sa Anak. Walang kinalaman ng tao. Kaya mas dapat powerful yun sa mind natin. God reserve remnant. At ikaw yun.
In this generation, mga kapatid, He is restoring us. Yung understanding of spiritual na inheritance natin na dapat ini-impart natin yung supernatural discernment so that our church, once again, lumakad naman tayo ng may power, not just in word, but power. Si Jesus, hindi lang siya lumakad, na word lang ang dala niya. He walked with power. At yun yung gusto ng Lord sa atin. Amen. Actually, nasa introduction pa lang ako, mga kapatid, but I believe, gusto ko lang na mahimay natin to. And next week po. Amen. So ito is introduction ko lang. But I believe na meron na po tayong kinakain dito pa lang sa introduction na wag nating itigil na i-impart continually po yung atin pong nalalaman. Purihin ang Panginoon. Amen. It is the beginning of law of impartation. Na kailangan yung mga anak natin makita nila. Next week, pag-uusapan natin yung number 1 ng law of recognition, law of proximity, law of service, law of obedience. Marami po tayong pag-uusapan. By God's grace po, maintindihan natin to ng himay-himay. Huwag nating madaliin. I-absorb lang natin tonight that the law of impartation and mantle is we need to restore. Amen? Yung supernatural discernment, yung spiritual inheritance na gustong maintindihan mo at maintindihan ko that God is restoring us tonight. Believe me, Kuya Fred. God is restoring us tonight. Sa pamamagitan mo, i-restore yung church mo. Yung belief nila, yung paniniwala nila sa pamamagitan ninyo na nakareceive ng word na to tonight. Believe me, mga kapatid, hindi nyo to maririnig sa iba. The wisdom of God, ini-enhance tayo nito. Hindi para i-manipulate, hindi para i-arrange o maging familiar lang tayo. Magkaroon tayo ng operation ng familiar spirit sa loob ng online na to. But God want to spread us. Gusto niya tayong magkaroon ng divine purity na maintindihan. This generation must be understood, honor, and pursue with hunger and humility. God is so good, mga kapatid. God is so good. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we praise you, O God, and we receive the full replication, Panginoon, ng Spirit mo tonight, Father God, na lahat ng mga tao na nandito, O God, makaka-understand sila ng law of impartation because we honored you. We honored your wisdom. We honored your understanding. We know your knowledge, Panginoon, na binibigay at pinagkakaloob mo because we are taught by you, by your Holy Spirit, by your Father, Panginoon, and we want to pursue. We want to dig deeper, Father God, to know you more, to know that everything is established unto us, Father God. Na inak mo to declare, na maranasan ng bawat isa sa amin na mag-work to one another ng generation na to, Panginoon ko. Na hindi lang noon, na kung gumawa ka ng miracle noon, you can do more this generation, Father God. By the help of the comforter and helper na binigay mo sa amin through the power of the Holy Spirit as a body of Christ, Panginoon. We are the body na nakakaunawa ng law of impartation, na magiging resulta ng kapanawagan namin, na magre-remain kami ng activate, Panginoon, na nagmumultiply, Panginoon ko. Na nagkakaroon, Panginoon ko, ng hindi ng activation, Panginoon, na hindi nadidelay. But Lord, hinahakbangan namin because you are building us. Lord, we ask for more grace sa bawat isa na nasa loob ng gawaing ito, na maging profound pa, na maging mas malinaw pa yung revelation mo. Amen. Hallelujah. In Jesus' name, yung prophetic fire, Panginoon ko, yung bawat individual na hindi kami maging ordinary but supernatural, Father God. Maging divine, yung deposito, Panginoon, na sinent mo sa bawat isa sa amin, na ma-shape ang aming atmosphere, na ma-shape kami into destinies, na maging awake kami, Panginoon ko, sa pinreserve mo para sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Back to you, Ate Billie.